kabanata ng nobela ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang Noli Me Tangere, tatlo sa kabanatang pinakalooban ng 64. Dito nakasaad ang pagtatagpo ni Crisostomo Ibarra at Padre Damaso na noon ay matalik na kaibigan ng kanyang ama. Saan nagtungo ang mga panauhin sa harap ng kapagkainan. Sa anyo ng kanilang mga mukha, mahalaga ang kanilang pakiramdam. Si Padre Sibila na siyang siya, samantalang banas naman ang inyong pagmamasdan si Padre Damaso. Siniskara niya ang lahat ng nadaraanan. Hangang sa masiko niya ang isang kadete. Hindi na lamang umimik ang tenyente. Ang ibang bisita naman ay magiliw na nag-uusap at pinupuri ang masasarap na handa. Napakarami at mukhang masasarap ang nakahanda. Talagang pinaghandaan ni Kapitan Tiago ang araw na ito. Talagang pinaghandaan. Ano nga bang Huwag na natin alamin. Basta ang mas mahalaga ay may masarap na pagkain ng pagkasa. tama siya? Tayo ay kumain na lang. Sa kabilang banda naman ay makikita ang mukha ni Doña Victorina na Ines. Paumanhin, Doña Victorina. Hindi ko sinasadyang matapakan ang inyong polo. Walang inik na nilisan ni Doña Victorina ang tinyenteng humingi ng paumanhin na nakakunot ang mukha. Habang patungo si Ibarra sa pagkainan, siya ay umupo sa kabisera. Samantalang ang dalawang pare ay nagtatalo kung sino ang uupo sa kabilang dulo. Sapagkat siya ang umusal ng pamilya ni Kapitan Tiago. Ito, Padre Sibila, ang natin pagkat ito ang kurang sa lugar na ito. Bilang isang kurang para pagkalit lamang ng ito. Maraming salamat, Padre, sa inyong kabutihan. Ngunit aking tatanggihan ang inyong along na umukong dyan. Kapitan, hindi ka kaya kumain kasama ang ating mga pandingin. Masarap kumain kasama ang mga panauhin nang may laman ng siya. Huwag mo akong alalahan. Ilabas na ang mga pagkain. Sinimulan nang itulot ang pagkain sa mga panauhin. Naragdagan ang pagpupayos ng damdamin ni Padre Damaso dahil ang inhain ay tinola at puro silieg at papak ng manok ang napunta sa kanya. Saad ni Padre Damaso ng mahina lamang dahil ang napunta kay Ibarra ay ang masasarap na bahagi ng tinola. Hindi malaman ng pare kung sinadyang ipinaluto ng kapitan ang manok para kay Ibarra. Habang kumakain ay nakipag-usap si Ibarra sa mga ibang panauhin. Ilang taon ka nga ba nawala rito sa Pilipinas? Sapagkat ako'y 7 taon na wala rito sa Pilipinas. Gano'n rin ako. 7 taon din akong Dahil sa pahayag ni Ibarra, nagtumibay ang paniniwala ng tenyente na talagang walang alam ang binata sa tunay ni dahilan ng pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael. Doña Victorina, Ginoong Ibarra, bakit hindi ka man lamang nagpahatid gawad gaya ng ginawa ni Don Tibocio nang sila ay malubos? nasa ibang bayan ako itong mga huling 2 taon. Si Ibarra na nakikipag-usap sa ibang mga bisita sa
iba't ibang lingwahe. Napakaganda ng bansang Japan sapagkat napapanatili nito ang kanilang mga kultura. Ano-ano na ang mga lugar na napuntahan mo sa Japan, Ginoong Ibarra? Isa lamang ito sa mga lugar na napuntahan ko sa Japan, ang lugar ng Osaka, sapagkat ito ay may mga magagandang templo at ang sirada. Kilala nga ang lugar ng Osaka sa napakagandang templo at shere. Nakapunta ka na ba sa Spain, Ginoong Ibarra? Oo, binibini. Nakarating na ako sa bansang Espanya at napakaganda ng mga istruktura ng mga gusali rito. Ano para sa iyo may pinakamagandang tanaw? Ang pinakamagandang tanawin sa bansang Espanya na aming puntahan ay isang lugar na tawagin ay Caleta. Ang Valencia nga ang isa sa kilala ng may pinakamagandang tanaw. Sa bansang Espanya, kilala rin ang bansang Belgium sa pagkakaroon ng napakagandang mga istruktura ng mga gusali. Lugar na banggit mo ang bansa, anong napuntahan sa Belgium? Sa bansang Belgium, ang isa sa mga pinakamagandang lugar na napuntahan ko ay isang lugar na kung tawagin ay Grand Palace at talaga namang napakaganda ng mga infrastruktura ng mga gusali rito. Well, I also been in the United States and I was amazed in their economic state. Well, thank you, Mr. Ibarra, for acknowledging our economic state. I will assure you that we will still improve our economic state. Nakarating na rin ako sa Hong Kong at Macau. Napakagaling lamang sapagkat kitang-kita ang pag-unlad ng mga ito. Patuloy talaga namin pinangunlad ang aming bansa, lalo na sa sentro nito sa mga manlalakbay. Sana'y mas lalo pang umunlad ang inyong bansa. Hangad ko lamang ay ganun din ang maging pananaw ng mga namumuno dito sa akin. Nalaman ng mga kausap ni Ibarra na marami ng bansa ang napuntahan nito at marami ng wika ang kanyang alam. Ang katutubong wikang natutunan niya sa mga bansang pinupuntahan niya ang ginagamit ito sa pakikipagtalistasan. Bukod sa wika, pinag-aaralan din niya ang kasaysayan ng bansang kanyang pinupuntahan. Partikular na ang tungkol sa Exodo o hinay-hinay na pagbabago sa kaunlaran. Halos magkakatulad lamang ang mga bansa na aking napuntahan patungkol sa kinabubuhay ng mga taong namumuhay roon. Ang kanilang politika at relihiyon na kanilang kinabibilang. Ngunit, hindi maaalis ang katotohanan na nangingibabaw ang kanilang bayan sa gipit na katotohanan. Naudlot ang pagpapaliwanag ni Ibarra sapagkat biglang sumabat si Padre Damaso. Kung yan lamang ang nakita at natutunan mo, Ibarra, siya ay nagsayang ka lamang ng pera. Sapagkat kahit bata ay alam ang mga sinasabi. Bigla ang lahat sa diretsang pagsasalita ng pari. Kalmado lamang si Ibarra, nagpaliwanag. Paumanhin, Padre Damaso. Ngunit, ipinaliliwanag ko lamang ang lahat ng aking mga naging karanasan sa lahat ng mga bansang aking napuntahan. Naalala ko pa ng mga panahon pumupunta ka sa aming tahanan upang makisalo sa aming kapatid. Ni katoto ay hindi nakaimik ang nangangatal na si Padre Damaso sa ipinahayag ni Ibarra. Ako po ay magpapaalam na sa inyong lahat. Naway magpakasaya kayo. Huwag ka munang umalis iyo sapagkat darating pa si Maria Clara at ang bagong kura paroko ng San. Paumanhin, Kapitan Chan. Ngunit ako'y alis na. Bagamat masisiguro ko sa iyo, ako'y babalik kinabukasan. Dapat na ipagbawal ng pamahalaan ng Kastila ang pagkakaloob ng pahintulot sa sino mag-Indio na nais mag-aral sa Espanya. Nang gabing iyon, isinulat ng binata sa kolom ng Studios Coloniales ang tungkol sa isang pakpak at leeg ng manok na naging sanhi ng alitan sa salo-salo.
Kabanata 4, Herehe at Filibustero. Huwag kang makialam dito, tanda! Huwag kang makialam dito, tanda! Wala nang mas hihigit pang boto. Huwag kang makialam dito. Si Ibara'y lumakad na di batid kung saan siya patungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binondo. Nagpatuloy siya sa daan sa Kristi. Diyos ko, sa gabing ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ng kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat mag-isang aral. Ipagpatawad ninyo. Sa wari ko'y napamahal na kayo sa akin. Ngunit sa aking pagkakabatid, wala ako o kahit ang aking ama ang may lihim na kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan na nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong amang si Don Rafael, ay hindi pa rin siya makapaniwala na mayroong nagtatagong mga kaaway. Ngayon lang po ang dahilan kung bakit hindi sa akin sinasabi ni Kapitan Tiago ang tunay nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya kinulong sa pilitan? Anong kanya Ang naging iyong kasalanan? ama, gaya ng alam ng mundo, na isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinainisan at kinamumuhian rin siya ng iba sa kanyang mga kababayan dahil sa siya ay may naiibang filosofiya mula sa nakararami. Pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang herehe at filibustero. Mula sa pulpito ng simbahan ay kinalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasaring kahit na walang pangalang nababanggit. Minsan ay may isang artilyero nang nangungulikta ng tributo sa mga mamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalitutan. Upang makaganti ang ibang mga mamayan ay binabaliktad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan na ito ng kabisa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nanloko sa kabisa. Ginoo, maaari mo ba basahin ang laman ng sulat? Umalis kayo sa dinadaanan ko kung ayaw ninyong makulong sa kwartel. Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makabasa. Mas matalino pa yung tiyan niya kaysa sa ulo niya. Aba, mga lapastangang bata! Nakita noon ng ama mo ang nangyari, kaya sumaklolo ito sa mga bata. Huwag mo sila sapatin. Huwag kang makialam dito, tanda! Yan ang dapat sa'yo. Nakita iyon ng mga tao. Launan ay namatay ang artilyero na siyang ipinakulong ng iyong ama. Ibarra, lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama si Padre Damaso. Wala nang mas hihigit pang bobo sa mga taong nagkukunwari ng mga matalino. May mga tao kasing nagmamarunong sa pamamalakad ng pamahalaan, gayong wala naman silang anak. Kaya't kung kayo'y tumutulad sa ganito, ay magsisi na kayo. Sapagkat hindi dapat nangingialam ang mamamayan sa pamamalakad ng pamahalaan. Lalo pat sila'y mangmang at walang pinag-aralan gaya ng iba. Malapit na sana siyang mapalaya noong hindi mapatunayang sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit nakusahan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Lumipas ang ilang taon at hindi na malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Sa wakas ay umiral din ang katwiran. Mapapalaya na siyang muli
dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit sa kasalampalad, namatay na ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa pilitan. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipaubabaya ko na lang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Di nada, Senyor Ibarra. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tenyente, habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa. Kabanata 5. Ang kabanatang ito ay ang tungkol sa pag-uusap sa azotea. Kahit sa araw-araw ay sa'yo lang. Ang kabanata na ito ay tumatalakay sa pag-iibigan at paghaharap sa isang mahalagang responsibilidad sa buhay. Sa isang tanghaling mapayapa sa bayan ni Kapitan Tiago, matatagpuan si Maria Clara. Si Maria Clara na unang maririnig, lala at pagkabahala sa kanyang tinig habang nagmamasid sa kawalan. Naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan kung nasaan na ang kanyang kasintahan. Mahabaging Diyos, tanghaling niyo, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Sa kabilang banda, si Crisostomo Ibarra naman ay may naglalakihang pagtitiwala at determinasyon sa kanyang boses na nagpapakita ng kanyang layunin na makausap si Maria Clara. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko lamang po makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kumuestas, Ibarra? Maraming salamat at dumalaw pamalik sa aming tahanan. Magandang araw, Don Tiago. Nais ko lamang po makausap ang inyong anak. Abay, sige. Narita, nandito si Ibarra para ikaw ay mapausap. Isabel, sundin mo siya sa portal. Malamang nag-aayos yun o nahihiya. Oh, ayan na siya. Oh, ayan na siya. Bari na kayo mag-usap sa azote. Kailangan mo ba na may inyong Ibarra? Gracias, Senyor. Ngunit, hindi naman kayo. Ang
kanilang pag-uusap ay nagpapakita ng mga damdamin ng pagmamahalan at pangungulila sa isa't isa. Si Ibarra, na puno ng pagmamahal at determinasyon, ay walang patid na pinahayag ang kanyang pag-ibig kay Maria Clara. Swerte ako dahil naipagkasunod tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi na ako makakahanap ng isang napakagandang dilaga. Napakatamis ng iyong mga salita. Siguro dahil dyan na yun, maraming mga kababaihan na ang iyong pagiging sa mga bansang pinagpunta. Isang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Hahanap pa ba ako ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniniwala ng isinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dalag sa iyo. Ang kagandahan ay nasa pantasan ng tao. Ngunit ito ay dumedepende sa taong sumusuri ng kagandahan. At sinasabi ko sa iyo, wala sa aking puso, ikaw lamang ang aking sinisinta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-amin ni Ibarra na kailangan niyang lisanin si Maria Clara upang tuparin ang kanyang tungkulin ay nagdulot ng lungkot sa dalaga. Patawad, aking minamahal. Ngunit kailangan ko ng lisanin ang iyong piling. Bukas ay todos los Santos at kailangan kong puntahan ang isang tao na tutulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasan. Paalam, aking minamahal. Pagbabayan ka naman ng buong hirap. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kabila para kay sa napain at sinunod. Paniguradong gagabayan ka si Ibarra sa kanyang pinag. Sa kabuuan, ang eksena na ito ay nagpapakita ng mga komplikadong damdamin ng pag-ibig, pangungulila at tungkulin sa lipunan na nagbibigay buhay sa mga karakter at nagpapahayag ng mga tema ng nobelang kinabibilangan nito sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. Para sa dalagang walang kasintahan, amoy roses ang nalimuyak. Kung nanaisin ng tadhanang mapanlin lang, di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y iligawan, na yan lang nakagaman ng wagas na pagkamanghang. Hiling ka lang naman na tayo na sana dalawa, Juliet, hanggang isa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi kong